Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At special episode na naman tayo since lately nga guys, napansin nyo, we had this whole series na nag-guest tayo ng mga child star. We had BJ Forbes last time. We had Chucky Dreyfus, throwback. Meron tayong bago, isa na namang galing sa ating past. Not so distant past naman, pero kung alam ko naman yung mga nakikinig sa atin ngayon, kasabayan ko ng edad. So most definitely, malaking posibilidad na naging crush nyo rin siya growing up. Dahil madaming ganun. So binigyan ko na kayo ng teaser sa page ng Machong Chismisan from Home Along the Riles. Miss Maybelline de la Cruz Fernandez. Hi, Miss Maybelline. Hi, Makoy! Kumusta? Okay na okay. Sobrang kinikilig ako ngayon dahil katulad nga ng sabi ko, kausap ko ngayon yung isang mga childhood crushes ko from way back. So, kamusta kayo, Miss Maybelline? I'm doing really well. Sobrang chill lang. Yeah. Pasko, birth month ko rin. So, chill. Ayun, advance happy birthday. By the way, ano bang gusto mong i-address sa'yo? Maybelline, maybe? Ano bang kadalasan tawag sa'yo ng mga friends mo? Maybe. I'm sorry? Maybe. Maybe. Ayan, so maybe. Pero yun, sige. For some reason, yun na rin ang naging tawag sa akin ng mga kaibigan ko, pamilya ko. So, maybe. Ayun, sige. So, maybe ganito. Pagkwentuhan natin, kasi syempre, siguro hindi ka na magugulat na ang pag-uusapan natin more on dun sa Home Along the Riles fame. Kasi syempre, yun yung pinakatumatak sa aming lahat. Paano ka sinuwerte na mapadpad sa Home Along the Riles? Kasi alam ko wala kan sa pagkakaalam ko, please do correct me if I'm wrong. Wala ka namang pamilyang nasa showbiz or wala. So paano ka napadpad doon? Audition unang-una sa Ang TV. Oo nga pala, Ang TV. Pero yung Ang TV in October, pero yung audition noon months in advance. So for some reason, naghahanap na pala sila ng artista na magiging anak ni Miss Nova Villa. Tumingin sila doon sa mga artista ng Ang TV. Tapos nakita nila ako. Dalawa kami pinagpipilian eh. Yung isa, medyo teenager na siya. Pero kasi na-cast na si Ate Claudine noon. So parang sabi niya, yung dalagita natin. Kailangan natin bata, nakalaro ni Vandolph. Nung time na yun, si Vandolph was very open and saying na, nanililigawan niya ako. We were 10 old. Okay, we were 10. So, super crush daw niya ako. Tapos gusto niya akong playmate. So, tinignan nila ako. I didn't even audition for Home Along eh. Okay. Kinast na lang ako. So, Ang TV was aired in October. December, pinalabas yung unang episode ng Home Along. So, magkasunod siya. This was in 1990. So, konting diferensya lang pala. Pero, balik pa tayo ng konti. Nakalimutan ko, nag-Ang TV ka nga pala. Naalala ko pa yung opening ng Ang TV. Oo. Si Ate Claudine, Ate Angelo, sila yung mga teenager eh. Kami yung mga bata, si Vandolph, si Camille Prats, Paul Ortiz, yan. Kami yung mga bata naman. Yun yung next question. Balikan muna natin. Paano ka napadpad sa Ang TV? Ano yan? Audition din ba yan? Or... Audition yun. Tumakas ako sa magulang ko. Ang kasabot ko, tita ko. Okay. So, gusto ko talagang gusto ko kumanta, tapos biba, yung ganyan. So, tumakas kami. Sinabi lang nung tita ko, pupunta kami ng mall. Hindi alam ng parents ko, sa backpack nung tita ko, nandun na yung costume change. Pagdating sa ABS, syempre mahaba yung pila. So, pumila talaga ako, tanghaling tapat. Tapos pagdating doon, dinaanan lang kami ng camera. Aray ko. Para kaming mga preso. May hawak kayong plastic, may number. Dinaanan kaming ganyan. Tapos ako, basta narinig ko na lang, sabi nila, okay, tatawagan na lang kayo kapag pumasa kayo. First screening na pala yun. So, syempre, ang haderang bata, sabi ko talaga, yun na yun? Hindi nyo man lang tatanungin pangalan ko, sabi ko. Nagpapa-audition, sabi niya, sino yun? Siyempre, ang liit ko, tas ang taba, sabi niya, ako! Sabi ko,
nila ako. Tapos, tinanong na ako, oh, what's your name? How old Mm. are you? Yung mga, the usual questions pag audition. So, yun. But apparently, yung kadaldalan ko, yun yung rason, ba't ko nakuha yung attention nila. Si otherwise, dinaanan lang talaga kami ng Mm. camera. Actually, napakatalino nung nagawa mo na yun. Parang pag nag-audition tuloy ako, gagamitin ko rin yung style na yun. Kasi parang, yun nga, tama ka, dinaanan lang kayo lahat ng camera. Parang ang mangyari, isang mukha ka lang doon sa lahat ng tao na yun. Pero yung ginawa mong kakulitan na yun, yun yung nagturo sa direction mo eh. So, Tinanong pa ako, what do you want to be when you grow up? Kasi we were asked to come in a costume na kung ano daw yung gusto namin maging paglaki namin. So may mga iba doon, mga bata, suot nila naka-doctor's uniform, yung mga ganun. okay. Ako naka-suit, tapos may maliit na Wow. piece. Sabi ko, isn't it obvious? I want to become a lawyer. Oh, Apakataray mo naman. may ganun ako. So tuwang-tuwang-tuwa sila sa akin kasi ang Oh. liit ko, tapos bilog na bilog, tapos Oo. mahade. So ending ko, ang role ko sa ang TV, alam mo yung mga mabungangang nanay, Yan, ganun naalala ko yan. kami, di ba? So, pag ang call dun sa script, may nanay na talakera, na naka-duster, ako na yun. Yan. Oo. Ang asawa ko si Vandolph. Laging ganun. Kayo ang ano, kasi kayo ang bagay noon eh. Parehas kayong malusog nung panahon na yun eh. So talagang bagay na bagay. Dahil dyan, kaming dalawa. So, Mm. nakakatuwa. Then from there, yun na, nanganak na sa Home Alone. Pero ano ba yun? Pagkalipat mo sa Home Alone ba, eventually pinull out ka na rin sa Ang TV or tumagal ka rin? Tuloy siya, diretso, diretso. Pero paano yun? Hindi ka ba masyado bugbog nun? Kasi syempre nag-aaral ka. Alam ko yung Ang TV weekends nila tinitape kung di ako nagkamali. Ang Home Alone, nagtitape kami. Nagkaroon ng dalawang schedule. Yung una Tuesdays, tapos naging Friday. Pero once a week lang yung taping namin. Tapos ang call time namin lagi after Ah, school. so hindi siya masyado nakaapekto sa pag-aaral mo? Kasi yun yung condition ko sa magulang ko. Pag bumaba yung grade ko, tigil Tanggal. ako. Ah, Kasi ayaw nila okay. eh. Ayaw nila mag-artista ako. Tita ko lang talaga yung kasabot ko. Nagulat sila nung may tumawag sa bahay namin na sinasabing ano na ako, go na for second and third screening. Sabi Oo. nila, nakarong number. Hindi nila alam. Talagang dumayo. Kasi from Las Piñas ako. Lumaki ako Las Piñas. Wow, okay. Yes, nasa Quezon City. Sabi niya, paano ka nakarating hindi namin alam. So, yun. Mm. Buti na lang may konsentidora kang tita, no? Correct. Mm. Pero, if you don't mind, nung panahon na yun, 90s, nasa magkanong bigayan sa Ang TV nun? Masaya na ba nun yun? Natatandaan mo ba? Oo, no. Mga ganong time. Hmm. Ewan ko, 3,000. Siguro mga Tatlong ganun. libo? Oh, hindi na masama yun during that time, no? Taping day, parang ganyan. Pero Siguro anong ginagawa ng isang maliit na bata sa 3,000? Ano ba, binibigay mo siya sa magulang mo wala. or pinambibili mo ng laruan? 10 lang ako noon eh. So it was my mom who was really managing my finances at that time. Hmm. Oo. Pero ano ba, sinisave niya for you or pinambibili mo ng laruan? Negosyo pa kami dati. Nagtayo ako ng mga bake shop. Wow, okay. I think at that time, meron akong parang 6 branches. Wow. Within Las Piñas, oo. Natigil lang yun kasi hindi na kayang i-manage ng mom ko because she had to leave for the US eh. So sabi niya, ako na yung mag-manage kasi parang dalaga na ako. No? Oo. Pero tinuloy ko pa. Kaya lang, hindi ko na siya matutukan kasi nung lumipat na ako sa 7, parang I had 2 regular shows na soap. Pag Mm. soap kasi ang isang show 3 times a week, Bugbog. Oo, bugbog. hindi na talaga kaya. So I had to stop. Plus may schooling pa ako noon. So yeah. Yan. It was really my mom who was managing my finances when I was much, much. Okay, sige. So, yun, Ang TV. Tapos na tayo sa Ang TV. Balik naman tayo sa... Ay, teka. Kailan ka graduate pa ng Ang TV? Kasi di ba may time ng graduation ng Ang TV pag medyo awkward stage na. So, Parang ilang taon ka nung graduate ka doon? mga 16. Matagal din talaga. Talagang nasagad mo rin pala. Home Alone. Kasi hindi ko natapos yung buong soap din eh. I was with Home Alone until I was 17, I think. Mga ganyan. Wow. Mag-18 ako. I started with Home Alone at age 10. So, nung mag-18 ako, I had to leave na. Pero, may, ano yun, may go signal, may blessing ni Tata yun, ni Tito Dolph. Kasi Okay. may offer na yung Channel 7 at that time. So, Ah.
nandun ako sa stage na parang pag nakikita ako, ang tingin lang nila sa akin lahat, anak ni Ason. Anak. Oo. So I was being casted on shows na pang batang bata talaga. Yung Mm. Seven at the time was offering me a show na pang teenager. So parang Okay. it's about time. Kasi if you stick with us pa, ito na yung magiging role mo diretso para makita Typecast ka naman na. versatility mo. Tsaka kasi sa ABS noon, nakakast ako puro comedy. Mm. So, ito yung sa GMA at the time naman, more on drama naman. So, something different. But of Mm. course, I'm very grateful to both networks kasi kung wala talaga yung suporta din nila, definitely, hindi rin naman ako maglalast ng sa industry. Pero ito, nung kinuha ka sa balik tayo sa Home Along, nung napunta ka sa Home Along the Realist, alam mo na ba kung gaano kalaking project 'yon na parang ang makakasama mo is yun nga, King of Comedy, mga Kizon, na alam mo na kagad na kung ano yung pinapasok mo noon or wala lang sa iyo yun? Wala nga akong idea at all. I know Dolphy, I know Nova Villa, pero hindi ko Oh. alam kung gaano sila kalaking artista. So, Okay. lahat kami, baguhan. Even Ate Claudine, hindi naman siya big star noon. Oo, pasimula pa lang. Hindi yan humalong eh. So, nung pumasok ako doon, Dolphy, Nova, sabi nila big star yan. Hindi ko siya naramdaman. Mm. Because these two people, they're very grounded eh. Mm. Ang tingin namin talaga sa kanila magulang, tatay, nanay namin. Okay. Hindi, not even a second na naramdaman namin na big star sila. Walang ganong aura, walang ganong feeling at all. Hmm. Ito lagi ko to tinatanong sa mga nag-guest ko dito na nagkaroon ng encounter with Dolphy. I had Brad Pitt or Sir Isko Oh, as a sorry. guest here. Oh, Scriptwriter namin siya. I'm sorry? Original scriptwriter namin si Oo. Kuya. Yes. Na-discuss din namin yon. Pero ang kadalasang tinatanong ko, whenever I talk to someone na may encounter kay Dolphy, kasi ganun ako ka-fan din ni Dolphy, ano yung pinaka-fondest, biggest memory mo na tungkol kay Dolphy? Na parang, pag, pag gusto mo, parang yun yung parang pangbida mo na kwento pag pinag-usapan si Dolphy. Sobrang laki ng puso ni tatay. I am with an organization helping kids with cancer. Okay. So, pagka medyo alanganin na yung bata, Mm. yan na, start na kayo magtanong, what do you want? Anong wish mo? Parang make a wish. Ngayon, may isang bata na nag-request na gusto niya makita si Dolphy. Sabi ko, Okay. subukan ko. Ilang artista naman na ako na nadala doon. Pero Okay. syempre, Dolphy yan eh, di ba? Mm. So, tinawagan ko siya. Tapos yung time na yon, wala na ako sa Humalong. Mm. I think at that time, wala na ring Humalong eh. May ibang Okay. siya noon. So, tinawagan ko siya, sabi ko, Tay, sabi ko, may patient po ako, dying na, sabi ko, ang wish niya lang po makita kayo. Ang Okay. isang worry ko talaga noon, pare Makoy, ano eh, baka, alam mo yung feeling na parang, baka kailangan lang tong pera, yung ganon, Oo, tama, tama. advantage sa kanya, kaya yung ganon. But hindi yun yung pakiramdam ni Tito Dolph. In fact, nung kausap ko siya noon, may sakit siya. Okay. Was running a fever at that time. Sabi ko, Tay, hindi naman po kailangan today. Kung kailan na po kayo magti-taping, sabi ko, baka pwede Mm. niyong Ay, daan daan. yung ospital, nasa Quezon City. Ang Mm. bahay ni Tito Dolph sa Marina, sa may Marino. Mm. tayo. So, sabi ko, pag magti-taping na lang po kayo sa ABS, baka pwede niyong daan. So, morning yan. Pagdating nung hapon, tumatawag. Mm. Maybe, sabi niya, saan dito yung bata? Sabi niya po, nasan ho kayo? Sabi ko, gano'n. Andito na ako sa Fifth Avenue, Medical Center. Sabi ko, ay tay, ba't kayo nandyan? Hindi kayo nagpasabi. Sabi ko, may sakit kayo? Sabi ko, Oo, sabi mo, ano na eh, yung mamatay na. na eh, baka di ko abutan kung next week pa. Sabi niya, Mm. pinuntahan ko na. So, tinawag ko agad, yun yung nakakatuwa sa kanya, no? Walang press, Oo. camera, walang bodyguards. Siya Mm. lang ang driver niya. Went to that Wow. hospital, looked for the kid, at di lang yun. After nun, tumawag pa siya sa akin. Sabi niya, pinipigilan ko yung luha ko, pero ang Mm. hirap eh, sabi niya. Pagpasok daw niya, ang pinuntahan niya, ward agad, yung mga batang may cancer. Mm. Pinagbigyan niya ng pera yon lahat. Mm. Wow, okay. Doon sa bata, tinatanong niya, anong gusto mo? Sabi niya. Mm.
Yung bata may tube na siya sa mouth niya, tumutulo Mm. lang yung tears, tapos nakatingin lang kay tatay, tapos umiiling. Yung parang wala siya ibang gusto. Gusto Okay niya lang, na. parang ganun. Sila nga, binigyan ko eh. Ako, Mm. kaya ako nandito dahil sa'yo. Sige na, Mm. hindi ako aalis pag hindi ka nagsabi. Mm. Finally, sinabi ng bata, Walkman. Wow, okay. Bukas na bukas. Wala pang CD player. Bukas na bukas. Sabi niya, papadala ko yung Walkman mo, palakas ka Mm. lang ha. Sabi Mm. niya yun. Tapos pag okay ka na, sama ka sa akin sa taping. Ginaganon siya Mm. nito. The following day, natanggap pa ng bata yung Walkman, pero Kaya hindi lang. na siya umabot ng 1 week. Aray ko. So, Mm. I'm sharing this story with you kasi alam ng lahat no na si Tatay is very prayerful. Mm. Goes to church, sa Baclaran Church, kasi malapit din yung bahay niya doon. Every Wednesday yan, walang palya, naka all white yan, maglalakad doon. Yung Nag signature white, ano niya, white pair niya. Yes. Tapos nagsisimba every Sunday, very prayerful. Alam ng Mm. lahat na matulungin. Pero kasi madaling magbigay kapag convenient sa'yo. Tama, Diba? So tama. itong story na to, ito sobrang hindi convenient sa kanya. Imagine mo from may edad na si tatay noon ha. Ang Mm. layo ninyahin niya. Wala siyang ibang business sa Quezon City kundi para lang dun sa batang yun. Mm. Went out of his way to be with that child. Tapos nakapagbigay saya siya. Hindi lang doon sa batang, pati doon sa mga ibang pasyente doon. Mm. Um, tapos, yun, walang may alam. Walang pictures. May mga ibang nadala ako doon. Alam mo yung, ang problema ko pa, paano sasabihin sa kanilang kung pwede, bawasan nyo naman po yung ilaw na bitbit nyo kasi mga may Okay. cancer yung mga batang yan eh. Mm. Siya walang, no fanfare. Gusto lang niyang makatulong. Mm. So, Ang ganda ng story. Parang that's something na actually sa pagkakakilala ng marami kay Dolphy, that's something that you would imagine he would do. Pero etong story na galing sa'yo, it's parang katunayan siya na talagang nangyayari pala talaga siya. Ang galing, ang galing. It's just a testament na ganun pala. Yung mga stories na naririnig natin kay sanay Dolphy, totoo pala. pinuntahan ko si Dolphy, humingi akong tulong. Binigyan akong tulong. Sanay tayo Mm. marinig yun. Pero kasi pinupuntahan siya. Ito Oh, baliktad. Siya yung pumunta para nag-effort siya. nag-effort talaga. May sakit pa siya nung lagay na Oh. yun. Mm-mm. Pero totoo ba yung mga storya na 5 yung nagmamasahe sa kanya sa set? Oo, totoo yun. At tig-isa sa kamay, tig-isa sa paa. 5 talaga. Yun ang buhay ni tatay. Tahimik lang yan, pero minamasahe siya. Tapos ang ano niya, pa sa dressing room niya, pag pumasok ka sa dressing room niya, yung mga sunog baga sa Mm. humalong, totoong mga kasama yun, mga kalaro niya sa tong its yun. Okay, okay. Yung mga pastime niya, tong its, nag-tong its sila. Actually, kilala ko yung isa sa mga sunog baga, yung nakanguso. Ay, si Kuya Papa, si Kuya Ros. Nagpunta pa Oo. sa ayun eh, kaya lang wala na Mm. sila ngayon. Wala na rin siya. Kasi ano yun nakikita ko siya sa monumento dati. Laking Caloocan kasi ako. So, So, lagi, nandun lang din siya sa monumento palengke. Growing up, nakikita ko rin siya lagi doon. Anyways, ayun, sige. baga ang kasama ni tatay sa heaven ngayon. Ayo, madami na, madami na. Pero yun, balik tayo ulit sa Home Alone. So, ang sabi mo, mga 10 years old to 18. Tama ba? 10 years old to 18? Almost mga Oh. 70. Mm. Doon naman sa sino ang pinaka-paborito mong sino ang alam ko naman lahat sila mahal mo. Pero sino ang pinaka-paborito mo doon sa lahat ng quote and quote kapatid or pinsan? Kasi technically pinsan mo sila, pero technically kapatid mo na rin sila. Doon sa lahat ng kapatid mo doon sa Home Alone or buong cast ng Home Alone, sino yung pinaka-paborito mo na parang nilulook forward mo na makita pag pupunta ka sa set? Um, yung pinaka-close ko, well, of course, yung mommy ko dun, si Tita Ah, Nova. Tita Kasi, Nova. um, si Tita Nobs kasi, sobrang play. Magkasama kami sa dressing room eh. Mm. Ah, so, damay ako sa lahat ng dasal niya. Pag Mm. nag siya kasama ako, nunubina siya kasama ko. Ultimong pagpunta niya sa retreat house, kasama ako. So, hindi na Oh. yun part ng humalong. Ako yung bit-bit-bit-bit niya, mga overnight retreats, kasama niya ako. To the point na yung mga magulang ko, akala magmamadre na ako. Talaga ako everyday nagsisimba, everyday nagro-rosaryo, ang daming litanya, yung gano'n sa pagdadasal. So, na-impluwensya niya talaga ako doon. So, it's my mom. Now, pagdating doon sa mga kapatid ko, ang pinaka-close ko si Boy 2. Si Ah, Boy too. Boy Okay. 2. Kapag lumalaki kami, si Dos talaga. Kasi kahit na hindi kami nagtitaping, kami magkausap sa telepono. Wala pang cellphone noon, pero may Mm. landline. So, Uso may dati yung telebabad sa landline eh. pag telebabad kami. Tapos,
tuwang-tuwa pa kami yung na-discover namin yung conference call sa landline. Ay, oo, dati. Oo, apat kami sa linya, mga ganyan. So, mga barkada namin. Matutulog na ako. Tapos walang babaan ng telepono, nandyan lang. Oh. Kapag gising ka na? Sige, kain na tayo. Okay, kita tayo mamaya, bye-bye. Kasi pareho kami lahat nasa South. Ah, Taga-Parañaque, okay. Pinas ako. So, we really grew up together. Pero wala namang nothing romantic, talagang close Oh, lang talaga kayo. wala, wala. Wala. Sa Home Along, yung cast namin, walang kahit sino doon na naging romantically involved with each other. Wala. As in, magkakapatid. Parang ang sagwa kasi, di ba, pare? Tama. Lumaki kami, parang magkakapatid talaga. Tapos biglang magkakagustuhan ko sa isa't isa. Parang incest yun. Parang ganun yung dating sa amin. Tama, 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 Wala, tama. walang So mali siya. ibig so ibig na sabihin, yung unang plano ni Vandal, kasi di ba nga yung running, yung sabi mo kanina, na kaya ka nasama sa Home Along dahil sinabi ni Vandal na ikaw yung crush niya, hindi nag-prosper yun dahil naging parang magkapatid Na, nga kayo. ano, na friend zone. Naging barkada. Mm. Sayang di sana naging, kung nagkataon pala naging kison ka, no? Hindi. Pero, hindi. So, Gusto namin, kaming dalawa magkapatid kami. Pero oh, hindi, tama, very tama. close kami ni Pandolfa, very close kami ni V. In fact, ninang ako nung anak niya, kay Mm. John. Tapos ninong din siya nung anak ko. Mm. Okay, isa pang itatanong ko. Kasi ikaw yung nagiging gateway namin doon sa mga idols namin growing up. How was Babalu naman on the set? Ano ba, medyo tahimik ba siya? Makulit din ba siya? Or, Sobrang daldal, sobrang makulit. Well, compared to Kuya Smokey, tahimik si Tito Babs. Kasi na, madami talaga si Kuya Smokey. Pero si Tito Babs, mas makwento siya kumpara kay Tito Dolph. okay. Tatay very quiet eh. Minsan lang hihirit si tatay, pero talagang nakakatawa. Mm. Uh, Usually pag nagkukwento si Tito Dolph, ano siya, mas seryoso yung topic. Si Tito Okay. Dolph, kakulitan. Mm-mm. Talagang madalas talagang bumabangka ba? Oo, madalas siyang mangulit. Tsaka, ang nakakatuwa kasi sa set namin, although we have a script, siguro yun din yung rason bakit kami sa Humalong, yung mga artista ng Humalong, hindi marunong magbasa ng script. Babasahan lang namin ng script once, tapos bibitiwan na namin. Hanggang ngayon, mapaanong Mm. show ko, hindi ako marunong mag-memorize. Mm. Kasi sa amin, ang ginagawa namin sa Humalong, may script, pero guide lang siya. Pag Outline. sa eksena, Nova, Babalu, Dolphy, Mm. asahan mo, walang matutuloy doon sa script na yun. Ano siya? Nasa, pupunta sa dulo, nasa dulo, pupunta sa taas, or all together, papalitan nila lahat, pati punchline. Okay. Very spontaneous yung nangyayari sa set namin. And I think that's one of the reasons also why a lot of people really tuned in to Home Along. Kasi nakikita nila yung rapport nung Mm. bawat isang character. Tapos kahit na tumatawa, yung totoong tawa na, hindi yung fake na tawa, yung talaga Ah, halos ihi ka na sa tawa. Hindi mm. nagka-cut yung director namin. So Ah, nakikita kasi totoo yung tawa dahil yung mga jokes na binibitiwan, first time lang marinig lang lahat. Kasi mm. ugali ni Tito Babs yun eh. Ugali ni Tito Babalo, ugali ni Tito Dolph na mag-uusap silang dalawa, Ah, may they will come up with with a scenario sa utak nilang dalawa tapos mm. hindi nila sasabihin dun sa co-stars. Pagdating lang dun lang nila bibitiwan, wala, tawa na lahat. Mm. So Yun yung mga tipong maririnig mo nang tumatawa yung floor director sa likod. Si Boyong ba? Si Boyong, tama? Si Tito Boy yung naging artista namin siya. Hindi pala siya floor director doon. So, Store director din po talaga kami. mm, Pero ang madalas na ganyan si Tita Nova. As in, lagi okay. siyang bit-bit na underwear. Kasi naiihi talaga siya sa set. I am not kidding, to the point na tatawag kami ng janitor kasi basa na yung set namin. Hindi niya talaga mapigilan. Oo. Kasi hindi rin kami nagka-cut. At may mga episode na gano'n na hindi talaga nagka-cut. Basta Mm. pinagtatawan namin kasi may puddle na dun sa set. Kadiri, pero nakakatawa talaga. May post na dun sa bahay ni Kevin. Actually, trivia yun. May Ah, post sa bahay ni Kevin. Pag niya-post na ni Tita Nova yun, alam na inis ah. natin ang kasunod. May, Yun, may, may sit-sit na sa janitor. ah, Mag-standby na. yun ba yung poste na pagitan ng kitchen sa kanong sala? Yes! Yes! Pag Oo. niyayapos niya yun, pag dumidikit siya doon, wala na. Oo. Bigay na ito, sabi namin. Oh, Okay.
Okay, ito naman, tawag dito. So, ang tagal nga ng tinakbo ng Home Along the Realist. Was there ever a time, aside from the time na you really needed to leave because nga you wanted to do other roles, na nagkaroon ng, kasi nga sabi mo, ang sabi sa'yo ng parents mo, pag nagbaba ang grades mo, aalis ka sa show. Pero nung whole duration na yun, meron bang muntik ka nang umalis during that whole span or napangalagaan mo naman? Wala. At saka nung time na yun, active pa ako, lumalaban pa ako mga quiz bee. Wow! Hindi ka naman nag-battle of the brain. Nag-battle of the brain. Ah, Pero di naman. sobrang active din kasi ako sa school. Hindi ko talaga Mm. siya. Tsaka kami ni Vandolph, may ano kami, may study time kami. Wow, Tapos, okay. ang suhol na sa amin ni Tito Dolph, pagkain. Mm. So, mag-aral lang kayo, anong gusto niyo yung pagkain. So, pag hindi nagtitake, may area kami doon ni Vandolph, sabay kami nag-aaral. Okay, okay. Nagawa namin assignments namin, yung gano'n. Pero kasi ang image ni Vandolph is medyo loko-loko and medyo gago. Pilyo. Ganun, medyo pilyo ba talaga si Vandolph sa Ito, totoong buhay? pilyo talaga. Sobrang pilyo. Pero pag nagagalit na yung mga kuya ko, si Tita Nova lalong-lalo na, natatakot na. Talagang kaya siyang kontrolin. Tsaka di ba sabi ko nga kanina, parang magulang din talaga kasi sila. Si Mm. Tito Dolls kasi tahimik lang eh. Baka Mm. sabihin si Dolls. Pero ang talagang nagpapakita ng galit, Tita Nova. Tapos Okay. kakausapin ko mga kuya ko, Kuya Moki, Kuya Gio, huwag niyong kausapin si Vandal. May ginawa yan, ganito, ganyan, ganyan. Huwag ko kausapin. Kailangan magtanda yan. So, hindi talaga kakausapin. Pag nakita ni Tita Nova ang kinakausap namin, sabi, pandidilatan kami ng mata. Parang ganon. So, Grabe. kailangan ma-realize niya yung mali niya. So si Vandolph naman, hindi matatapos yung taping. Lalapit na yung isa-isa. So sorry Ah, na yan. marunong. At least nandun naman pa siya. Kasi, to be honest, ako, I was under the impression na talagang medyo problem child si Vandolph. Pilyo, Nakokontrol naman pala. ano siya eh, mabait si Vandolph, pero syempre dahil lalaki, tapos bata, yung very rough maglaro. Mm. Very rough Ganun. siya maglaro. So, I think part naman din yun ng childhood halos ng mga lalaki. Pero syempre, minsan sa sobrang rough mo, hindi mo napapansin, nakakasakit ka na pala. Hindi naman Ah, niya intention. mm. Hindi niya ginagawa intentionally. Akala niya nakakatawa, yung gano'n. Mm. But of Yun course, pala. imitation lahat yan. So, Mm. nandyan yung mga kuya namin, si Nova, to tell him na, Hoy, Control. Mm. dapat ganito. So, nakikinig naman siya. Ikaw, bantahan naman natin ikaw. Kasi yung sabi mo nga, pumasok ka ng 10 sa Home Along the Riles and then tumawid siya until 17. Yun yung age na medyo ah, nasa school ka. Kamusta ang trato sa'yo sa school being na sikat eh. Talagang lahat ng bahay nakikinig ng Home Along, ay nanonood ng Home Along the Riles. Paano ang trato sa'yo ng mga kaklase mo? Parang may star treatment mo? Turing lang nila sa is regular student? Natutuwa sila kasi ang ginamit kong uniform, yung uniform ko talaga sa school. Okay. Yung mga Trivia class yan ha, trivia yan ha. ko. Kasi uniform talaga yung gamit ko. Mm. So, okay, Wala namang okay. issue sa school. Walang issue sa school na ginagamit mo yung uniform. Actually, natuwa sila. Okay. Natuwa sila na ginamit ko yung uniform namin. So, okay naman. Okay naman. Pero walang bullying na nangyayari. Kasi yung ibang nakausap ko na child star, medyo may konting pang-aasar. Kasi lalo na pag may gagawin silang ibang nakakatawa or medyo iba sa nakasanayan ng tao. Ikaw okay naman ba? Oh, I'm blessed kasi wala naman ako na experience na ng bully sa akin dati. Or siguro takot sila sa akin kasi malaki ko eh. Actually, pag sa linya, lagi ako nasa likod kasi matangkad Mm. ako eh. So, Mm. kung ako sino mang bubuli sa akin. Punta naman tayo do sa isang side. Madami bang naging suitors na kasi syempre artista ka eh. Parang o naging ano ba na natakot silang ligawan ka dahil medyo nasa famous ka. Hindi naman. Meron din naman. But the thing is, um, as much as possible kasi I didn't want to date anyone in the industry. Okay. Uh, In the industry, okay. Not in the industry. Kasi parang, yung sa akin, mas gusto ko private Mm. pagdating Mm. sa ganyang aspeto. I want to have some privacy also. Tsaka, parang, I don't know siguro ako lang yun. May impression kasi sa akin kasi nga lumaki ako sa industriya at 10, no? Mm. Parang
pag sa showbiz, parang may impression sa akin nung araw na parang nagpapalitan lang sila ng May ng rotation. Ah, so ako, sa sarili ko, alam ko hindi ko kaya yun. oo. So, parang, yung 'di ba, parang, oh, ngayon tayo, tapos biglang magugulat ka kinabukasan, yung kaibigan ko naman yung Oo. parang Mm. hindi, sa akin, parang mabigat siya. So, I never, I never did it. Sa Home Along the Riles, alam natin na parang ano yan, parang ang daming dumadaan na sikat na artista diyan para mag-guest. Parang pag may project sila, hindi pwedeng hindi sila mag quote and quote guest para ma-promote nila yung palabas nila. Sino yung artista na nag-guest sa Home Along the Riles na parang medyo starstruck o medyo kinilig ka na, uy, nandito si Ah, ganitong artista? si Dayanara Torres. Wow! Lahat kami, tuwang-tuwa kami sa kanya. Kasi Mm. sobrang sweet. Okay. Tapos, pinipilit niyang Tagal. mag-communicate sa Ah, amin. Kaya ako siya hindi makalimutan kasi kami nila Vandals really went out of our way to leave the studio to buy a CD. May CD ng Miss Universe na para lang makapagpa-autograph kami sa kanya. okay. Oh, Ang so tumakas kami. Walang may alam na tumakas kami. Ako, si Boy 2, si Vandol. Nag-guest yung lahat ng Miss Universe candidates. wow, kita mo. Siya yung pinakagusto namin. So, kami, lumabas talaga kami, tumakas kami para lang kumuha ng CD na yun para makapa-autograph sa kanya. Tapos nakakatuwa siya kasi binigay pa niya yung personal number niya. Wow, okay. After ng taping, ako si Dos, tsaka si V, tatawagan namin siya. Oh, you remember us? Mga bata na humalong. Kinukulit Miss Universe para mga tawag. Natawagan niyo naman siya, natawagan niyo naman. Sumasagot! Kaya, sumasagot siya. Sabi ko, ngayon na, now that I think about it, ano kaya, impression natin sa kanya? Diba? Parang, Itong mga bata na to, tawa-tawag sa akin. o, tinatawagan talaga namin siya. Eh, sagot naman siya ng sagot. Hindi lang once, ha? Hindi lang once, hindi lang twice. Wow. Sabi siya tinawagan. Pero So, yun. ano naman, talon tayo ng konti. Aside from Home Along, may mga movies ka rin na nagawa? Or puro Home Along the Realest movies ba nagawa mo? Oh, meron. Both films nandun ako. Dalawa lang yung movie ng Home Along nun. One and Okay. two, part ako doon. I did other films other than Home Along also. So, Okay. pero ano Pero na siya, hindi ka ikaw, na ba umabot dun sa Home Along the Airport? Wala ka na dun. wala na. Bago matapos yung Home Along Dariles, Mm. wala na. Pero nagigest ako sa kanila. Like, halimbawa, Sundot-sundot. kinasal. Kasi kinasal si Kevin at si Azon Natandaan ko yun. during that time. But I guested. Nandun ako sa wedding, sa Mm. entourage, pag Christmas. So, nagigest ako. Paalala mo nga sa amin, paano yung naging, kasi ang hirap tanggalin ng character mo dun eh. Kasi syempre staple ka dun eh. Ano yung exit ng character mo dun sa Home Along the Realist? Pumunta na ako sa tatay ko. Kasi adopted daughter ako eh. Mm. Nakita lang ako ni Azon sa Riles. May Mm. batang umiyak sa Riles. So, sanggol, kinupkup niya. Only to find out later on na yung father ko pala, parang spy, government spy, parang Wow. gano'n. So, pinaiwan doon para hindi lang ako malagay sa peligro. Pero alam niya kung sino yung kumuha. Parang sinadya ng father ko, naiwan ako doon para sila yung pamilya makakup-kup sa akin dahil alam niya mabubuti silang tao. Parang gano'n. So, nung medyo malaki na ako, pinalabas yung father ko. Ang father ko, yung James Bond of the Philippines, Tony Ferrer. Tony Ferrer. Siya yung Wow. lumabas na dad ko, tapos kinukuha niya na ako. Kasi malaki Mm. na ako. Parang, tapos retired na rin siya, may edad na siya. He wants to spend his remaining days with his own daughter. Parang, Alang yan, no, napaka-random. so random, di ba? Tony Ferrer. Parang buong buhay natin, alam natin na anak ka ni Aling Ason. Biglang anak ka ng spy. Tapos si Tony Ferrer. Saan hinugot ng mga writers yun? So sa Home Along, dalawa ang ampon. Ako at si Boy 2. Si Boy 2, yan, naalala ko. Boy 2 ano din siya eh. Natagpuan din lang sa Riles eh. Pero may nanay siya. Yung nanay niya parang labandera, parang ganun. Mm.
napabayaan na rin siya. So, kinupkup na siya ni Kevin. Parang natatandaan ko nung mga unang episodes ni Boyton, parang nakikikain lang siya doon eh. Tapos yun nga eventually naging mainstay siya doon. Totong tawag sa kanya. Kasi Ayan, estong totong yan. Tatanda. ang Ah, hinahanap niya lagi yung totong ng kanin. pasensya ka na kasi alam ko ito yung mga rare chance na pwede kong tanungin. Pwedeng magbigay ka ng konting description sa mga naging kapatid mo sa Home Along the Riles. Simulan natin kay si Boy 2 na kwento mo na siya yung parang pinaka naging closest mo eh. So simulan natin sa pinakamatanda. Paano yung relationship mo with Smokey? Parang talagang kuya ba talaga or medyo nakakabiruan mo rin siya, makulit siya? Kwentuhan mo na kami about kay Smokey. Si Kuya Smokey, sobrang palabiro. Pero Okay. sobrang idol ko siya. Kasi si Kuya Moki, para siyang si tatay eh. Um, Okay. hindi kasi lahat ng artista na komedyante, pag umiyak, nakakaiyak. Tama. Si tatay kasi pag umiyak siya, pag may drama sa Home Na. Alone, walang Mm. nag-aay mo sa amin Mm. o ano, yung drops, wala. Mm. Talagang totoong iyak. Kasi pag nakita namin si tatay umiyak, naiyak na Tapos rin. na. Oo. Ganon din si Kuya Smokey. Pag umiyak si Kuya Smokey, ngayon, di mo alam ano pala siya, drama pala yung eksena namin. Pero hanggang bago mag 5, 4, 3, 2, action, hanggang bago yun, puro kalokohan yung pinagsasabi. Tapos pagdating ng take, ito na, may dalawang luha na siya. Tapos ramdam mo. Ganun. Tapos si Kuya Smokey sobrang palabiro. In fact, kaya ako nag-diet noon dahil kay Kuya Smokey. Kasi nabas ako, may bago akong dress na Mm. stripes. Eh, ang taba ko noon. So ako, feeling beautiful naman ako, feeling princess. Sabi ko, may bago akong dress. Paglabas ko, sabi ni Kuya Moko, maybe, maybe. Pag humiga ka sa kalsada, pagkakamalang kang hump. Sabi niya, umiyak talaga ako. So yun ang rason ba't ako nag-diet, si Kuya Smokey. Ah, Mm. si Kuya Gio naman, siya naman yung Yan, yan. sa taping na every time, walang palya to Kuya, Mm. kuya, tell me a horror story. Kasi sobrang dami niyang baon na horror story. Okay. Every taping day, walang kwento yan na hindi, walang araw na hindi siya magkukwento sa akin kahit isa na na horror story. In fact, nagre-research pa siya para lang ma-share sa akin every taping day. Yan si Kuya Gio naman. Mm. Si Ate Din kasi ano siya parang she was with us for 4 years lang kasi nagmula Tapos kailangan niya na umalis, di ba? sa puso siya But we remain close. She's very sweet, Mm. very thoughtful. Tapos, contrary dun sa tingin ng iba na parang, si Claudine, ang gusto niyan, mga mamahaling bagay, yung Oo. mga ganun. Kasi bareto yan, Mm. social. She's not. She's so happy with receiving a simple note. Okay. Okay. Ang hilig niya yung makakatanggap siya ng handwritten note. So, that's one thing about her na para sa amin, very special. Kasi Okay. tinatawag niya yung notes. Tapos, ang dami niyang wishlist. Okay. Pero ang dami niyang wishlist. Pero nakakatuwa, yung wishlist niya, alam mo yung mga halaga mga less than 100 pesos? Mm. Mga ganon Madaling yan. bigyan ng regalo. Online shop na Mm. na meron tayo ngayon. Ganun, may Mm. mga wishlist siya, yung mga maliliit na candy, mga ganon. So, Mm. sobrang simpleng tao. Sobrang simpleng tao. Si Ate Dang, Ayan mapa, si Ate Dang. Okay. Ate Dang si Roxanne, mapa, ah, take o hindi, super kikay. Okay. Paubusan ng kwento. Tabihan mo siya, ikaw susuko sa kanya. Kasi non-stop talaga yung ingay niya. Sino pa ba? Si Minamiss ba? Vando. Si Si Vandal. Vando. Oo. Lumaki kasi ako kasabay talaga siya. Tapos, yung dad ko was running for office. Siya ang campaigner. Si Tito Joey Okay. at the time nag-run for office, campaigner din ako. So, Mm. literally, we grew up together, kami ni Nivi. Tapos kulitan. Kulitan. Mm. Hanggang ngayon naman makulit. Pero pag kasama niya ako, tumatakbo siya parate. Kasi mabigat yung kamay ko Mahampas yung tao. Mahampas. For some Oo. reason, pag siya yung katabi ko, kasi feeling ko, hindi tatagos sa Malaki kanya katawan niya. kapag ganyan. So, natutodo talaga sa kanya parate. Oo. So, yun. Pero siya yung masarap hampasin kasi laki. Actually, ito nga yung next question ko. Ah, di ba naikwento mo nga lahat ng ganyan?
nung nagkita-kita kayo, kasi ako bilang fan ng Pinoy pop culture, and I grew up watching a lot of TV shows, especially yung Home Along the Reels. Tuwang-tuwa ako at kinikilig ako tuwing nanonood ako ng Home Along the Reels. Guys, para dun sa mga hindi alam ko ni Home Along the Reels, yun yung Facebook sa Instagram din, di ba meron? Facebook Yan. and Instagram. Nandyan lahat ng mga reels. Ba't napapadalas yata kayo magkita-kita ngayon? Saan ba nagsimula lahat yung pagkikita nyo? Parang nagre-reunion kayo palagi. Boy, ito. Tumawag siya sa akin, sabi ko, maybe, ang ginagawa mo, nasa Dagupan ka? Sabi ko, Dagupan. Pwede ka bang bumiyahe? Bakit? Ano meron? Wala, lunch lang tayo. Pero actually, bago yung call na yon, pag nag-uusap kami, hindi pa tayo magkikita-kita. Kasi nakikita-kita naman, pero hindi kumpleto. Kompleto. So, kami lang ni Vandolph, o kaya kami lang ni Dos. Yung Mm. ganon. Hindi yung isang buo. Sabi, hindi, mag-set tayo ng date. So, last year, nag-set kami ng lunch. Puro yung kami lang, yung magkakapatid. Wala pa si Mm. Tita Nova, wala si Ate Nang, kami lang magkakapatid. So wala, nung nagkita-kita kami, sabi namin, ba't ba ngayon lang natin to ginawa? Mm. Sabi namin, dapat maging sunod-sunod ito. Kasi parang, ang sarap mag-reminisce Mm. ng, magkakasama. Tapos, syempre, may mga pamilya na kami, may mga sariling mga pamilya na, may mga iba't ibang problema na, yung iba't ibang stress sa buhay. Pag magkakasama kami, alam mo yung parang breath of fresh air, Tama, tama, tama. maging madalas tayo. Tapos, nagkaroon lang ng idea na, ba't di natin i-share yung yung happiness na meron tayo with Ganda. everyone. Ganun. Kasi yun naman yung di ba? Spreading love and laughter. So, sige, mag-share tayo. So, yun, inumpisahan namin sa pagganyan-ganyan lang kami. Mm. Ay, oo, nakita ko yun, nakita ko yun. Ngayon, nagpapalaro na kami sa isa't isa. Hanggang sa sinama na namin si Tita Nova. Tapos sabi namin, siguro mas masaya kung makita pa natin yung iba. So hinanting talaga namin lahat. Yung mga sekretarya, si Tita Gaano C. kahirap hanapin yung mga sunog baga? Kasi ako, to be honest, alam ko, deads na yung iba. Pero the mere fact na nakuha nyo pa yung iba, sino nag-effort nun? May production? Si Vandolph. Kasi like Wow. si Kuya Presley, sunog baga siya. Ngayon, may edad na talaga si Kuya Presley. Mm. Pero kasi, hindi alam ng tao, si Kuya Presley nakatira sa bahay ni tatay, ni Tito Dolph. Okay. At Okay. siya ang may hawak ng bag ni Tito Dolph. Kapag Mm. gusto mo makausap si Tito Dolph, dadaan ka muna kay Kuya Presley. Siya ang may Mm. hawak sa mag-hello, tapos papasin niya kay Tito Dolph. Hindi umawak ng telepono si Tito Dolph. Mm. So, may mga contacts pa rin sila talaga sa Ah. kanila. Tapos si Kuya Presley, siya naman yung may kakilala dun sa iba pang sunog baga. So, Siya siya na yung naman. nag-connect. Mm. Pero nakakatuwa, iba yung pakiramdam na na makasama ulit sila. Tapos nakakatuwa kasi yung mga tao mismo, sila yung naghahanap. Asa si ganito? Sana Mm. makasama ulit si ganito. So yun. So hinahunting talaga namin lahat. Ultimong Ate Ate Aurora, yung asawa ni Gio sa Humalong. Imagine, Oo. Canada na siya. Bumalik. Buti nagbakasyon siya. So yun, nakasama namin siya for a while. Pati yung anak nila, di ba? Doktora na si Ora na, si ABK. APK. Ah, grabe. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Pero ito yung isang medyo sad na, actually sad na masaya din. Nakita ko na nakasama nyo rin yung boss ni Kevin, si Misita Astals. How was she when you guys met her? Was she already better na? Oh yes, much much better. Actually, matagal namin pinag-isipan kung magpapakita ba kami sa kanya. Okay. Kasi we know naman what she has gone through, di ba? Hindi naman kaila sa lahat yun. Yung sa amin lang kasi, baka mamaya siya ang hindi prepared makakita sa amin. Amen. Oo, tama. Baka mamaya matrigger sa kanya. Matrigger. Oo. Or we don't know. Kasi nga, we literally lost touch with her. So, we hindi namin alam kung ano. So, ako, actually, ang designation ko sa pamilya ngayon, mag-contact ng mga long-lost family members. So, ako ang designated na mag-reach out. So,
Merong kaibigan, si Ate Dang, si Mm. Ate San, na may ka-office mate. Alam mo gano'ng kalayo yung story, ha? Na may ka-office mate na kapitbahay ni Tita Sita. Di ba ang layo? Layo, So, layo. ang number na nakuha namin, hindi pa direkta kay Tita Sita. Sa Mm. kapitbahay niya lang. Mm. So, tumatawag ako. Sabi ko, hindi kaya isipin ito, prank caller Oo, ako. tama, tama. Nung nagpakilala ako, sabi ko sana maniwala naman. Sabi ko, Mm. baka maipasa yung phone kay Tita Sita. Ang Mm. tagal. Siguro 2 days na pabalik-balik yung tao kasi lagi siyang wala. Mm. Pupuntahan sa bahay. So finally, na-tsempohan. Ayun, happy naman siya na narinig ako. Kasi sabi ko, Mm. Tita, sabi ko, gusto ko namin ni Boy to surpresahin yung mga kapatid ko. Mm. Sabi ko, one of these days, sunduin ka po namin. Mm. So, kausap ko lang siya sa phone. Ang may alam lang na dadalhin namin siya sa set. Boy too. Talaga lahat. Kami lang dalawa ni Boyto at si Kuya Smokey. Pero all the rest, Tita Nova, Kuya Gio, Vandol, walang alam. So, nung nilabas namin siya, iyakan talaga. Ako, for some weird reason, alam ko naman magpapakita siya, umiyak pa rin ako. Iba yung telepono lang, iba yung nahawakan mo eh. Yung Mm. nayapos mo siya, tapos nakita namin na okay siya. She's Okay. Oo, she's healthy at saka she can hold a long conversation. She's Mm. still very passionate. Alam mo yun, dun sa mga advocacies niya, dun Mm. sa pag-arte niya, nandun pa rin. She still has it. Mm. So, sobrang excited kami And na actually, yung napansin ko nga doon sa Home Along the Reels episode na yon, isa siya sa may highlights nung episode na yon, yung pinaka nakakatawa na hirit niya. Kaya guys, kung gusto niyo mapanood, hanapin niyo lang sa Home Along the Reels 'yan. Grabe guys. So to be honest gusto ko magpasalamat on behalf of the Filipino nation sa lahat ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa Pilipinas. Sobrang happy feel tuwing naglalabas kayo ng episode. And ang hirap niyang i-miss kasi kung hindi ka naka-follow sa Home Along the Reels, lalabas siya sa social media na unti-unti na minsan matchambahan mo sa page ni Maybelline, sa IG ni Maybelline, sa IG, ng kahit sino sa Home Along the Reels. Natchambahan ko doon. So, talagang sobrang sobrang good vibe siya na natatouch yung sinabi ko na rin to sa sa past episodes namin na tuwing nakikita namin kayo na past na part ng childhood namin, may certain memory na natitrigger sa amin na parang tipong ito yung amoy o ito yung ginagawa ko during that time na yun yung natitrigger niya sa amin. And to be honest, kahit na ikaw nakikita ko you're such a fine lady right now you're so beautiful and malaki ka na. Ang naalala ko pa rin is yung little girl na anak ni Aling Ason na coincidentally anak pala ni Tony Ferrer. Uy, pero Pero alam mo, sinabi ni mm, tatay sabi niya, sorry to cut you. mm, Sabi niya, kahit gaano pa karami ang mga shows na gawin ninyo, sabi niya, sa isang show lang kayo matatandaan. And exactly. lahat kami, si Kuya Smoke, si Ate Claudine, ilan na yung ginawa nila. Pero still, ang tatak pa rin nila, Home. Actually, yun nga yung pupuntahan ko. When you had to leave Home Alone, ilang gabing iyak yan? Or parang matagal mo bang ilang buwan bago ka mag-final taping na alam mong aalis ka na? Matagal, kasi, pero may blessing naman ni tatay. May Oo. blessing ni tatay yung pag-alis ko. Kasi, ano siya, parang routine ko na siya eh. Oo, Alam mo yun, tama, tama. kasama ko tong mga to. Tapos, syempre, maiiba yung routine ko. Alam ko kung paano ko sila mamimiss. But, what's good about our family lang, we remained in touch. Hindi Mm, nga lang together na mm, lahat sabay-sabay nakikita every week. Pero like ako, pupuntahan ko si Tita Nova. In fact, nasa Red Cross din kasi ako, pare Makoy. okay. So, um, isa ako dun sa nagre-responde kapag may disaster. Wow, okay. Sa time, I partnered with the Coast Guard. May bagyo nun sa Quezon. Kailangan nila ng first aider sa chopper na Mm. magbibigay ng first aid habang tinatransport yung mga pasyente from Quezon to Manila. So ako yung first aider na nasa ere. In fact, hindi alam ng mga magulang ko na ginagawa ko yun. Pero ang may alam si Tita Nova. Mahilig Tawag kang tumakas sa magulang mo, no?
Nova. Kasi alam ko hindi ako papayagan. Oo. So, tinawagan ko si Tanova, sabi ko, Mami, pag-pray mo ko na makabalik ako ng maayos kasi Mm. sasakay ako ng chopper. So, alam niya. Kumbaga, kahit nawala na ako nun sa Home Alone, yung relationship na nabuo within our family, intact. Hindi Mm. man kami every time na magkakasama as usual and as often as we wanted to kasi iba-iba na yung ano namin, career na tinahak namin, hindi na every week. Pero nandyan yung phone call, tapos buti nga may cellphone na may video call, nagvi-video call kami, yung ganun. So, nung nagkita-kita ngayon, um, iba yung pakiramdam. Parang, Mm. buo na tayo ulit. Kumbaga kung dati pira-piraso, ngayon buo na. Actually, gusto ko tayo comment. Kanina doon sa pinag-uusapan natin with regards to you leaving the show, Home Along the Reels. Kasi ang tapang mo eh. Kasi kung parang kung ako ilalagay ko yung sarili ko sa position mo. Bakit pa ako aalis dito sa Home Along the Reels? Napaka-established na nito. Ikaw ano yung naging rason? Ano yung parang pinaka main trigger? Was that a career move or management decision? Sino ba yung pinaka nag-decision na masakit man, kailangan ko umalis dito para mag-grow ako. Wala kasi ako manager noon. Okay. Parang ako wala. So, ang nilapitan namin ng parents ko, si Tito Dolphy. As I said, Okay. Tito Dolph, sa may Marina lang, sa Pasay. Ako, taga Las Piñas. So, ang lapit ng bahay niya sa amin. Hmm. When the offer was given to me, wala akong kamag-anak sa industry eh. Relatively young pa rin naman ako noon, Hmm. wala pa akong 18. So, ang unang pumasok talaga sa isip namin ng magulang ko, tanungin natin si Tito Dolphy. Siya yung Hmm. mag-guide sa atin. Hmm. So, nung pinakita namin yung offer kay Tito Dolph, siya mismo yung nagsabi, that's a good offer, you have to take it. Kasi Hmm. yung Humalong, matagal na rin naman tayo, established Hmm. na yung Humalong. Alam na ng mga tao, anak ka ni Nova, hindi na mawawala yun. Hmm. But yun nga, if you do not take that offer, forever, anak ka na lang ni Azon. Sabi niya. So, Kumbaga, kumbaga yun parang ito na yung part chance mo na of blooming kumawala from the mold na task ka kasi, parang gano'n na pang comedy ka lang, pwede ka namang magdrama, you also sing, di alam mo yung parang sayang naman yung mga pwede pang mong magawa. tama ba? Yun ba yung TGIS offer? TGIS ba yun? TGIS. Ang hirap ng tanggihan nun. TGIS yun eh. TGIS, tapos click. Click. Tawag dito. TGIS is, kung di ako nagkakamali kinakalkal ko yung utak ko. Maruha. Maruha ba? Marunong. Maruha. Wow! Oh, pag sa'yo, pinalaki ako ng TV eh. Yeah. Yung sa click, hindi ko matandaan, pero parang bulaklak yung pangalan mo doon eh. Rosario, parang ganun. Oh, yeah. Uh, from my memory. Pero, ang hindi ko matandaan, nagkaroon ka, was there a plan na parang i-love team ka or yun ba yung parang plano sa'yo na parang i-launch ka with a love team? Naman kami noon, pero kasi ah for some reason, ang ending ko hindi din eh. Mm. Hindi din talaga pang love team. Kasi kahit may click no na may ka-love team ako, nakast ako sa Kung Mawawala Ka. Noong time kasi na yon, yung mga soap operas, umaabot pa ng taon. Mga 1 year. Oo. Ngayon, bilis na lang, di ba? One season, 3 months, 4 months, tapos na. So, noong time na yun, nagtatagal pa yung mga wala akong ka-love team. More on, maldita. Ay, Yung binaliktad ka. From being this lovable kid, ginawa kang kontrabida. So, yun yung mga naging role ko naman sa GMA. Natuwa rin ako kasi, Okay. pala, gano'n. Parang kumbaga, ibang parte naman ni Maybelline yung pinapakita mo. Correct. Pero, hindi ka ba nahirapan nun? Kasi parang, ako kasi titingnan kita, parang ang bait-bait mo, parang lalo na yun nga, growing up, parang, tinatanggap ba ng tao na kontrabida ka na nun? Parang, Sa tingin hindi ko ba kasi mahirap? sa akin eh. Kasi may one time na may mga comment na pag nakita daw nila ako, tutusukin ako ng tayong. Pero hindi mo naranasan na sa labas may kumumpronta sa'yo? Wala namang ganun. Wala na. Ano naman, Wala. ang taray-taray mo, mga ganon. Hmm. Pero actually that's a good thing kasi ibig sabihin convincing ka bilang kontrabida.
Masaya, actually, masarap maging artista because, you get to portray roles na hindi mo personality eh. You get to explore yourself also in the process. Pero aside from Home Along the Riles, pag tinanong ka ngayon, kasi syempre, ilang taon ka na sa industry? More than 20 ba? More than 20 years na. Ano Yes. yung, sige, tanggalin natin kasi alam ko sigurado Home Along ang isasagot mo. Pero kung walang Home Along the Riles, ano yung ipangyayabang mo sa anak mo na ito yung Maruha? Kung mawawala ka. Kung mawawala ka. Okay. Sobrang star-studded din yung show na yun. Eddie Garcia, Eddie Gutierrez, Princess Punzalan, Iza Calzado, Sunshine Dizon, yung ganon. Armida Sigion Reyna, directed by Joel Lamangan. So, puro mga batikang aktor yung mga nandoon. And doon ko nakita yung dapat pagka nasa ganitong industriya ka, dapat talaga yung professional ka. Hindi ka pwedeng aanga-anga. Kasi mababato ka ng director mo. Matapang si Direk Joel eh. Pero Ah, I really learned a lot from my co-actors there and mm, also our director. Kasi doon, mabilis si Direk Joel mag-shoot. Doon mm. ko naranasan na, at wala pa ako ibang nararanasan na gano'n. Would you believe 14 takes, 14 sequences, sorry, 14 Mm. sequences in one take. Grabe. Ito yung iba, alas tinatawag nila tuhog, dalawang eksena, back Dire-diretso 14 sequences. Ang haba for nun. 1-4. We did it for 7 hours. Wow. Rehearsal, blocking for 7 hours. And it's a big scene na siya, kidnapping. Mm. Tapos halos all-star cast yung nandun sa mga eksena. So, 14 hog done in 7 hours. Sabi namin, parang for the first time, lalagpas tayo ng madaling araw sabi namin. Kasi usually si Direk Joel, may cut-off siya 12 midnight. Mm. Pero hindi, tinapos namin 7 hours, 14 sequences. Mm. So, sabi namin, kung hindi ka talaga nag-aaral dito sa craft, mapag-iiwanan ka. So, kung meron man siguro akong pwedeng i-share pa dun sa anak ko, no, anak, nagawa ko yan. Anak, Mm. part ako dyan. I'm proud of being part of it. Ngayon. Yun, sorry, na-mute Ilan ka. na yung anak mo ngayon? One, I only have Ah, one. She's a miracle baby. cool. 9 years in the making tong bata. Wow. Wow. Oo. Madami-daming tries yan, ha? Pero, ang tanong ko, bata, baby pa siya, no? Baby pa siya. 7. She's 7. 7 na siya. Aware siya sa history mo? Or napakita mo na sa kanya na, anak, ito ako dati, 7, nag-artista ako. Na maarte ako. Pero yun lang. Hindi ko siya dinadala sa set. Mm. Uh, as much as possible, I want her to parang have her own identity. Mm. Kasi ayoko kasi pakita sa kanya nag-artista ko, baka biglang sabihin niya gusto niya Maging, rin mag-artista. Sa akin mm. walang problema, gusto mag-artista. Kung yan talaga yung gusto mo, hindi dahil si mommy Mm. artista. Same thing with her dad. Ayaw rin namin na sasabihin niya, I want to enter politics kasi yung Mm. father niya nasa politics. Mm. Kumbaga, kung ano yung gusto mo, yun yung susuportahan namin. So sa Mm. ngayon, ang gusto niya maging doktor. So, Okay, maganda. ayokong dalhin siya sa mga ginagawa ko kasi baka mamaya sabi niya, ayoko na mag-doktor. Gusto ko na mag-artista si mami Mm. artista. Or mag-ano na ako, pupolitiko ako kasi father ko ganyan hindi. So, gusto namin kung ano yung idea niya, kung ano yung gusto niya maging paglaki niya, yun talaga. So, walang Pero, influence on both parties. pero ito, again, ito, kumikick in yung ano ko eh. Kung ako yan, kung ako yung sikat na child star dati, isasampal ko sa anak ko yan, anak, sikat na child star ako dati. Wala kang balak ipagyabang sa kanya na I was part of one of the biggest sitcoms in the Philippines. Pag lumalabas ba kayo, may nakakakilala ba sa'yo na Miss Maybe? May ganun. Kasi bakit pinagpapapicture? Oo, nagtatanong siya. Siya, bakit daw may nagpapapicture? Bakit daw may nag-hi sa akin? Sabi Mm. ko na, those are mom's friends. Ah, wow, Well, friendly si Mommy. he has so many friends. Tapos siya, Wow. alam niya yung father niya in office, pero hindi Oo. siya binibigit sa kung saan-saan. So, yung iba, akala niya, puro constituents namin sa Dagat. Nakilala lang kami. Mami, nasa Manila pa tayo. Ba't madami pa rin constituency, Daddy? Ano. Pero until now, you get called, syempre, since yung gamit mong pangalan sa Home Along is the same as your real name. Ang Ah, nagbigay ah,
yun si Tito Dolphy Kasi iba ang pangalan ko sa script nung araw. Sige, para may machong chismisan exclusive tayo. Ano yung supposedly name mo sa script ng Home Along the Rails? I'm sorry? Ang first script namin, ang pangalan ng character, Katya. Katya. Okay. Tapos sabi ni Tito Dolph, tingnan niya ako, gamitin na natin yung pangalan. Maybe na, maybe. Siya yung nagtag nung maybe. Tapos pagdating sa pelikula, tinawag niya akong Maybelline. So, Ah. kaya ang ending, totoong pangalan ko talaga yung sa Home Along. So, yun lang, apelido ko, Madam pa. Pero yung first name ko, ginamit niya talaga. But it was Tito Dolph who named me that. Pero until now, you still get recognized by a lot of people. Kunwari, isang regular na araw mo na lalabas ka, people still recognize you as the kid from Home Along the Rails. Oh, yes! Yes! Actually, they would recognize me as the daughter of Azon. Anak ni Azon. Wow. At alam mo pala, di ba nakwento ko yung unang pagkikita namin magkakapatid sa restaurant dyan sa UP Town. Tapos, pumwesto kami alam mo yung glass lang yung pagitan namin nung resto at yung labas ng resto. So yung mga nasa restaurant, kita kami. Yung mga nasa labas na naglalakad, kita rin kami. So you believe, si Ate Claudine, sila Kuya Smokey, no one called us by our real names. They called us by our character. Home Along names. Yes. So, nung pumasok, kasi mas una ako dumating kay Ate Clau, pagpasok, walang tumawag kay Claudine na Claudine. Uy, si Bing! Sabi nga, si Kuya Moki, uy, si Bill! Sabi nga, anak ni Kevin! Uy, anak ni Ason! Ganon. So, nakakatawa kasi, sabi ko nga, they don't see us as individuals. They see us as a unit. As isang buo. Hindi siya tingi-tingi, alam mo yun? Isang buo. Pag magkakasama kami, it's Home Along. It's our family. It's the Cosmos. Alam nyo, bakit tingay gumawa ng pelikula? Wala ba kayo balak gumawa ng anything na ganyan? Kasi napakabuhay pa rin nung fame Napakabuhay pa rin nung fame. So, parang it would really work. Sayang, ewan ko lang kung may plano kayo in the future or anything. Sana magkaroon. Pero, tingin ko, kasi nakikita ko rin dun sa comment section, may clamor. Napag-uusapan nyo o wala pa? Syempre nababasa. Mahilig kami magbasa ng comments. Nababasa namin yung comments. So kami, basta masaya lang kami na nagkikita-kita kami. May mga talks na sigawa tayong ganito, ganyan. But of course, hanggang hindi kumpleto yun. Siguro muna, dream. Yun yung dream. Siguro tutulungan ko na lang yung mga tao. Guys, kung nakikinig kayo ng episode na to, syempre bukod doon sa lagi nating kino-comment na Machong Chismisan brought me here, kulitin nyo lang ng kulitin yung Home Along the Reels page na sana gawin na nila yung reunion, Mapa TV special man yan or kung ano man. Sana gumawa sila. Kasi talagang tingin ko it would still work. Kasi nga, people still know you Yun nga, medyo natiri-eyed ako ng konti doon sa kwento mo kasi parang ang saya siguro nun na you still have that impact after so many years na wala na yung show. Tsaka ngayon, mas kami, mas buo kami. Kasi pati mga personal na buhay namin, mga problema namin sa kanya-kanyang buhay, ino-open namin dun sa mga kasama namin. Kasi syempre, like si Tita Nova, dami ng pinagdaanan din ni Tita Nova. So yung advice niya sa amin, ganun din kay Kuya Smokey. May anak ni Kuya Smokey, mas matanda pa yung anak ko. Oo nga, di ba? Humabol din siya, di ba? Saan magtatanong si Kuya Smokey, ano bang gagawin pag ganito? Maybe. Yung ganun, kumbaga, nakakapag, yung pinag-sharean namin, hindi lang yung mga linya sa storya, kundi yung totoong buhay na. Yun na yung pinag-uusapan namin and we get to help each other out. So, ang sarap. Ito isang tanong na lang, kasi yung isa sa mga parang natakot ako para sa buhay mo is doon sa isang episode ng Home Along the Reels kung saan kailangan yung gisingin si Claudine Barreto. Medyo natakot ako para sa iyo Naramdaman ko yung takot sa puso mo Nakikita bumakat sa screen na nung gigisingin mo si Claudine Barreto, napakabait mo nun na ate. Kasi si ate ang hirap talagang gisingin. Oo. So legit yun 100% legit yun na hirap kayong gisingin. Legit yun. Hindi nga na napalabas doon. May part pa nga doon. Buhusan kaya ng tubig. Mga ganun. Haba pa yun. Pero yun nga. Edit out na iba.
1 minute, 2 minutes lang talaga yung ine-edit namin. But hopefully, kung magkaroon kami ng may pinaplano kami magkaroon ng YouTube channel. Ayan, okay. Ano yun ba? Medyo mahaba-haba na yung pwede namin pa-share. Pero totoo yun, yung kay ate. Walang drama doon talagang. Ang hirap niyang gisingin. Sobrang OA. Kailangan namin siyang gisingin. You know why? Kasi right after nun, lalabas na si Tita Sita. Okay, gets. Pero pag pinuntahan mo yung page namin, hindi mo babansin kasi magkaibang araw namin Oo. nilabas. Pero isang tuhog yun. Isang Okay. wala pa siya. So, kumbaga parang hindi namin mailabas si Tita Sita kasi wala pa siya. Kaya kailangan natin tingin. Nakakakain din yata kayo, no? Hindi. Si Tita Nova, ayaw niyang kumain ng hindi kumpleto. Oo. Tulad ng mga kuya ko. So, ano tayo, yung breakfast natin magiging alas 3 ng hapon. Sabi ni So, pero ang ano talaga nun, kaya kailangan din namin siyang gisingin. Nagkakalbitan kami ni Dos kasi dumating na sa area si Tita Sita. Wala kami pagtataguan sa kanya. So, kailangan na nating makumpleto, sabi namin. So, Hindi siya nakapalag kay Smokey. hindi siya ubra kay Kuya Moki. Ito na. Medyo kailangan na nating tapusin dahil tapos na Overtime. tayo sa... Hindi. Actually, I could go on all night dahil sobrang ganda nitong usapan natin and maybe we could just schedule another thing in the future dahil ang dami ko pang gusto itanong. Pero right now, syempre, in the interest of time, may gusto lang akong tanong. Until right now, you're still acting ba? Yes. Hanggang kailan mo balak gawin yan? Parang, kasi syempre, di ba yung iba, parang, ako hanggang ganitong edad lang ako ma-acting, magre-retire na. O ikaw, Actually, hanggang kailan mo gusto gawin? I stopped for a while when me and my husband were working up to have a no, so, medyo maselan yung pagbubuntis ko. So, I had to stop everything. Plus, when I entered politics, nag-stop din ako, I think, on my second and third term. I had to stop altogether. Ngayon lang ako bumalik ulit. Pero more on guesting lang. Nothing. Sa akin naman, I don't give myself a timeline. Basta hanggang kaya ko, go. Hanggang may kumukuha, go. Because, ito yung kinalakihan ko. I'm happy. I'm able to express myself through the craft. So, yun, hanggang may kumukuha, hanggang kaya ko, why not? Yun lang, medyo hindi ko lang siguro kaya yung sobrang tagal na mga lock-in because I have a little girl. Yun lang. Otherwise, buti na lang kahit pa paano nakapag-move on na tayo dun sa COVID stage. Medyo ilan na lang naman yung mga production na lock-in. Otherwise, uwian. So, kaya naman. Ngayon nabanggit mo nga pala na pumasok ka sa politics. May aminin pala ako sa'yo. May ipapaabot lang ako sa isang mga tauhan mo. Magpapasorry lang ako. Kasi natatandaan ko nung nandun ako kasi taga Pangasinan din kami. Di ba sa Pangasinan ka? Nung nangangampanya ka for your first term, baka isipin kasi nung tauhan mo, hater mo ko eh. Nasaktan ko yung isang tauhan mo. Inaabutan niya ako ng flyer, saktong pasara na yung pinto, naipit ko yung kamay nung isang nung isang volunteer mo. At habang pinipigilan niya yung sakit, siyempre siguro gusto niyang pangatawanan na mabait sila at dala-dala nila yung pangalan mo. Okay lang siya ng okay, pero ramdam na ramdam ko medyo naipit medyo parang nagpa-purple na yata yung kamay niya. So kung sino man yun, lalaki siya, sana mapaabot mo sa mga volunteers mo na hindi ko po sinasadyang naipit ko ng pinto yung kamay. Sino dito ang naipit ng 2010? Anyways, ito na. Hindi sabihin ko. Pero gusto kong ipaabot yung aking paghingi ng tawad doon sa volunteer na yan. Anyways, ito na. Actually, 3 yung signature questions namin dito, Miss Maybe. Kaya lang, hindi ko kayang itanong sa isang kapita-pitagang babae yung isang tanong. So, 2 na lang ang itatanong ko sa'yo. So, yung unang tanong ng Machong Chismisan ay, kung ikaw ay gagawan ng pelikula ang iyong buhay, sino ang gusto mong gumanap sa role na Maybe de la Cruz Fernandez? Oh my gosh. Hindi pwedeng ako, di ba? Hindi. Dapat pwedeng si Maris. Mainit siya ngayon. Yun payat siya eh. Meron ako naiisip, pero hindi na rin siya active kasi ngayon. Pero kasi, kaya siya, dahil lagi kami napagpapalit. Actually, Okay. apat kami napagpapalit-palit. Okay. Ako, si Chantal Umali, Okay, tatandaan ko siya.
dog commercial, di ba? Si Oo. Chantal. Sunshine Dizon. Okay. At ang ika-apat si Strawberry. Ay, wow, throwback yung strawberry. O, di ba? Ang tagal kong din narinig si strawberry. Minsan ngayon, natatawag pa rin akong Strawberry. Tapos siya, nag-meet kami before, nung buhay pa siya. At Tinatawag din, nakapatay na si strawberry? actually, nung nabalita na namatay siya, nabaril siya, na ang dami nagtawagan sa amin kasi nabaril siya sa may Parañaque area. South din, Las Piñas ako, di ba? Oo. Tambay, ang dami kong barkada sa Parañaque. So, madalas din ako nasa Parañaque. Akala nila ako. Kasi, anak ni Nova Villa. Anak din kasi siya ni Nova Villa sa, I think, Okay. abangan ng susunod na kabanata. Okay. So, napagkakamalan niya siya maybe. So, siguro ngayon, kung meron mang gaganap na maybe, either si Chantal Umali o yung isang kumari ko, si Sunshine Dizon. Okay. Ayan, sige, ayan, yun yung una. Ito naman, ano yung pinaka-paborito mong mabahong amoy? Sige, para magkaroon lang ng context. Lahat tayo may paboritong mabahong amoy. Ako, ano na? Durian. Durian. Hindi pagkain yun eh. Yung hindi non-pagkain. Ako bibigyan ka tayo example Pero wag ka mandidiri sa akin Yung pag naglinis ka ng kuko mo sa hinlalaki, sa paa. Yan, gustong-gusto kong aamuyin ko yan pagkakuha nun. Yung mga, bibigyan kita ng mga notable answers from famous people Si, si Shell Jokno, na guest ko dito, yung, yung, yung ano daw sa likod ng tenga. Yung ano daw yung pag hinawakan mo yung dumi ng tenga, yung oily sa, ayan. Yan yung gusto niya. So ikaw, ano yung, bukod sa durian, meron ka bang naalalang paborito mong mabahong amoy? Paboritong mabaho? Oh my gosh. Grabe tong tanong mo. Sa tagal nating nagkukwentuhan, mahirap. Oh my gosh. Pwede ba magkwento na lang ako ng kaloko? Sige. Pero kadiri din kasi siya. Sige. Paborito in the sense na nakakatawa kasi siya. Okay. Nung maliliit kami sa Home Alone, ugali nila Kuya Smokey, uutot, tapos sasambutin nila ng kamay nila, hindi nila sa'yo. At di ka makapalag dahil maliit ka pa. Palag. So, hindi naman sa paborito, pero kasi yung pakiramdam na hindi ka kasi nila gaganyanin kung Hindi hindi ka ka nila close mahal. sa kanila. Oo. So, um, siguro yon. Ah. Kasi it brings back memories. Kasi hindi ka nila gaganunin kung hindi ka nila close. Pero imagine mo yon, lahat ng kapatid ko, namoy ko na lahat ng utot nila. Sasambutin nila, tapos lalagay nila sa mukha mo. Ang ganda. Sige, okay. Tatanggapin ko yung sagot na yan. So, okay tayo dyan. So, eto, teka, maybe, ano nga ulit yung mga social media pages mo or saan kanila pwede i-follow para, yun nga, mapanood. Bukod sa Home Along the Reels. Hindi Reels, guys, Reels. Reels. Napaka, ay, Deeels. nakapag-spelling pa ako. Oo. Tapos No. one word lang po yung the reels. No. Yung Home Along the Reels. By the way, kudos sa nag-isip niya na napaka-witty. Sino nag-isip nun? Natatandaan mo? Or nagulat ka na? Boy, Si Boy too. ako, So, ang naisip ko yung sa t-shirt namin, The Cosmets. ang ganda nun, ang ganda. So, Home Along the Reels, Facebook saka IG. Facebook and Tapos, Instagram po. yung personal IG mo, ano? Mas active ako sa Instagram, mas nakakapagsagot ako sa Instagram. So it's Maybelline de la Cruz, one word. And then sa Facebook, it's Maybelline de la Cruz Fernandez. Ayan. So, Maybelline de la Cruz Fernandez yan. So, again, wala pang planong bumalik sa politics, no? Husband muna, no? Oh, my husband muna. Tsaka sabi ko nga, I'm able to help pa rin naman even if I'm not in office. I'm still with the Red Cross. I'm still the chair for the disaster management ng Pangasinan chapter. So, pag may mga bagyo dito sa atin, asama mo, nandyan na ako. Magaling ako magpangasinan kaya lang puro bad word so wag na lang na. I had a great time with you, Pare Makoy. Maraming salamat for reaching out. Thank you so much for sending that message.
Oh, Miss Baby, bago lang tayo mag-close, batiin ko lang na mabilis yung mga kaibigan natin dito sa podcast. Shoutout lang doon sa mga kaibigan nating podcast dito, Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, yung 25% Podcast with Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatayhood Podcast, saka yung pinapaborito ko sa lahat, yung Kislot Chronicles Podcast. And a big shoutout lang sa mga Patreon ng Machong Chismisan. Nandyan si Darwin Busuego, June Magpuyo, si Jimbo, si Camille Serio, si JM Kayabyab, si March D, si Joe Ian Maria Villa, saka syempre yung Hobby Podcast. And if you guys are into keto, you can check out Ketorific PH. Kung nasa Metro Manila kayo, available siya sa Grab. Pero kung gusto nyo, check nyo lang din yung Instagram nila. Sobrang sarap ng mga keto food nila. And nagda-diet ka ba ngayon? Nagda-diet ka ngayon, Miss Maybe? Prolonged fasting. Ay, pares tayo fasting. One meal a day lang din ako sa low carb eh. Ako, I actually, nung kasagaran ko sa keto, I lost 100 pounds. Wow! Ikaw malaki rin yung na-lose mo na weight eh. Nag-start lang ako, kasi I would do OMAD. OMAD. Nag-start lang ako nung parang October 20. Last month lang. 2 months ago. Tapos, bago ko nag-start nung lock-in, I lost 22 pounds already. Wow. Kasi 1 meal lang ako every 6 days. Wow! 1 meal every 6 days. Akala ko ang angas ko na sa 1 meal a day. Ikaw pala 1 meal... days. Kasi itong huli lang, 2 of my friends were diagnosed with cancer. So kaya barkada, parang ano ba nangyayari? Nasa age na ba tayo nagkaka-cancer? Dahil sa magkakaedad kami. And then I stumbled upon this interview on YouTube na yung prolonged fasting can actually reverse cancer. So ang niya is starving cancer. Tapos yung meal ko, keto din siya. So no carbs. Yun. So 22 pounds, parang nawala ko yung 22 pounds in 3 weeks. So yun, nag-reunion kami nila V, nila Dos. Lahat sila, order na ko ano-ano. Hindi naman ako natitempt. Ilang kain. Buti pa kayo ng asawa mo? Oo. Kasi sa kanya, pagtapos ng campaign, gawin niya din. Kasi syempre nasa age na kami na pwede magkasakit, maliit pa yung anak, di ba? So yun, 1 meal every 6 days. Pero yung pag-break mo ng fast mo, sobrang heavy meal na yun. Heavy meal siya ko. Pero dahil, ewan ko, siguro dahil maliit yung hindi ka, ganun kadami yung nakakain. Pero, inumpisan ko muna ng serving ng vegetable. Then after 15 minutes, yung meal na. Okay. Teka, isa na lang, tapusin ko na lang to para So, syempre, yung patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie. Kung nagustuhan niyo yung aming podcast, pwede nyo kaming follow sa Spotify or sa lahat ng social media pages namin. It's Machong Chismisan sa lahat ng social media platforms. And thank you sa lahat ng nag-send sa akin ng screenshot ng Spotify Wrapped nila. Sa lahat ng mga nag-send na nasa top 5 kami ng podcast na fina-follow nyo. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung marami kayong pera at gusto nyo supportahan ng show na to para makagawa pa kami ng maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon account. It's patreon.com/machongchismisan. Miss Maybe, maraming salamat sa chance na ma-interview ka namin. And to be honest with you, sobrang na-enjoy ko tong episode na to dahil nagkaroon ako ng inside look sa buhay ni Mang Dolphy, sa lahat ng mga idols ko from Home Along the Reels. At syempre, nakasilip din kami sa buhay mo, Miss Maybe. At sana kung may chance in the future, makapag-guest pa kami ng ibang members ng Home Along the Reels, at ikaw makaulit ka rin sa akin kung may kailangan ka i-promote, makakatulong yung show namin. Would love that. Thank you so much for the opportunity also. This is a wonderful interview we just had. Thank you. I'm happy to share my experiences with my Home Along family. At yan po mga kaibigan ng ating, salamat na marami Miss Maybe. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. At lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day everyone. Clip! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.